Sinimulan ko, tatapusin ko. Ito ang binanggit ni PBBM sa kanyang ulat sa bayan sa pagpapakita nito ng warrant of arrest ni ex-congressman Saldico at ang 17 pang sangkot sa pandarambong dito sa ating mahal na inang bayan. Ngunit sabi naman kanyang kalaban sa politika, bakit daw wala si ex-speaker Martin Romualdez, ang kanyang pinsan na itinuturong mastermind din ng pandarambong dito sa ating mga sinasabing flood control, at itinuro nga din siya ni Saldico na isa rin daw sa utak na sinasabing budget insertion sa 2025. Nakakalungkot lang, no? Talaga namang sa gulo ng takbo ng ating politika dito sa ating bayan, dahil talagang sari-saring batuhan ng putik ang nangyayari. At sa inilabas na warrant of arrest para kay Saldico, ito namang nakakatawa naman itong ating mga kapulisan na sinugod pa at pinuntahan ang condo unit ni Saldico sa Taguig. At alam naman nila na wala dito sa Pilipinas para lang may pakita na isinerve na ang warrant of arrest. Kaya ipinakita nga sa social media na maraming nag-react na sinasabing bakit pa kailangan puntahan ang kanilang condo unit, wala naman doon ang kanilang i-issuean ng warrant of arrest. Grabe, ano? Sa tindi ng nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan, ang pagpapalitan ng mga sinasabing mga nabatuan ng sinasabing baho ng mga politiko mula sa Kongreso at hanggang sa Senado, wala pa rin nakukulong. Di ba itinuturo ng dambong sa ating mahal na inang bayan? 4 na buwan magkatapos ng SONA ni PBBM, wala pa rin sinasabing nangyayari sa kanilang sinasabing expose, at patuloy lamang ang Senate hearing at ang sinasabing pag-imbestiga ng ICI na meron daw makukulong bago ang Kapaskuhan. Ngunit ito rin ang inaabangan ng taong bayan na sana na may mangyari na talagang mapanagot dito sa kawalang iya ng ating mga politiko na talagang dinasabi ng mga political analysts at mga concerned netizen na tayo dapat sa pinakamayamang bansa dito sa Asia. Ngunit ito mga iniluklok natin sa LGU, sa Kongreso at Senado, puro pagnanakaw lamang ang kanilang ginagawa sa ating mahal na inang bayan at pangsariling interes lamang, hindi man lang ibinigay ang pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, kawalan ng magandang edukasyon sa ating bayan, at kawalan ng magandang healthcare system. Pag ikay nagkasakit, hindi talaga pwedeng dalhin sa private hospital at doon ka labang sa public hospital na maghintay kung talaga ikay magagamot pa o mabubuhay pa sa iyong karamdamang nararamdaman. Ito mga tiwaling politiko na itinuturo na kasama nga si PBBM, presidente, na sinasabing may command responsibility dito sa malawakang korupsyon sa ating ahensya ng gobyerno. Ngunit talagang ang mga kaalyado ng mga sinasabing nag-iimbestiga sa Senado ay wala man lang binabanggit na sinasabing maari pang idamay sa mga sinasabing malawakang korupsyon. Sinasabing alay na nalimpunan magmula nung panahon ni Cory Aquino hanggang kay Fidel Ramos, kay Joseph Estrada, kay GMA, kay Pinoy, kay Duterte, hanggang sa kasalukuyang pagpapatakbo ni PBM dito sa ating mahal na inang bayan, ay trilyon piso na ninakaw ng mga tiwaling politiko na sana naman talaga may mangyari na sinasabing magro ang Kapaskuhan ay merong mga makukulong na sinasabing tiwali. Ngunit ang sabi nga ng mga concerned netizen, bakit lamang ang tinuturo yung mga nasa ibaba, lalong-lalo na mga DPWH, district engineer, project engineer, at wala man lang itinuturo na lalo na ang mga kinasabing congressman at ang ilang congressman na kasalukuyan naging kontraktor, hindi man lang binabanggit sa maaring ikulong na sinasabing pandarambong dito sa ating mahal na inang bayan.
at masyado lang na-focus nga kay ex-Congressman Saldico, hindi nga lang nababanggit ito si Martin Romualdez na talagang isa sa mga utak ng sinasabing budget insertion sa 2025, kasama nga ang kanyang pinsan din na si PBBM na siyang pumirma nga nito. Ngunit talaga na-focus lamang sa sinasabing nasa ibaba, lalo may mga sinasabing Bulacan Boys, hanggang kay Yusek Bernardo, hanggang kay sinasabing pagtuturo nga kay Saldico. Ngunit man lang yung mga sinasabing mga congressman na talagang namamayagpag sa kanilang sinasabing tongpats nga sa mga sinasabing proponents or sinasabing contact nga ng mga district engineers sa DPWH ay wala man lang pinangalanan, ngunit may pinangalanan pero hindi naman inimbestigahan. Lalo na to si dating DPWH Manuel Buloan na nakalabas na ng ating bansa. Hindi man lang nababanggit na ito'y iimbestigahan at hindi man lang din inisyu ng warrant of arrest para talagang papanagutin at iharap sa korte na siya naman na talagang namumulo magmula ng umupo si PBBM sa DPWH. Ito nga lang ay talagang nakalabas na ng ating mahal na inang bayan at ang sinasabi magpapagamot o magpapagbot ang kanyang asawa, sinasabing kanyang bansang pinuntuhan. Kaya talaga nakakalungkot lang kung saan talaga na sinasabi si PBBM na sinimulan niya, tatapusin niya. Sana nga magkaroon ng sinasabing mga big time na mga sinasabing nagdangbong ito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.